everyone! Ngayon, isi-share ko sa inyo ang diskarte kong paano magbiyahe ng naka-single motor na madami ang dalang karga. So, bali hindi ito gala, kundi paglalayas. Char. Ayan. So, bali uuwi ako ng Visayas, kaya nagplano ako ng strategy kung paano ko nga siya madadala or kakayanin mag-isa. Kung ipapadala ko siya sa like GNT, LBC, or kung saan mang carrier, no, cargo, ay wala akong assurance kung hindi ba siya masisira or baka matapon pa ang ink nito. Ayan. So, aside sa matagal siyang dadating, ay siyempre mahal. Tapos, worried ka pa na baka magka-problema lang ang machine. Unlike kung isasabay mo siya, kasabay ko na din dadating. Ayan. So, eto ang ginawa ko. Dahil naka-single motor nga ako, yung karga ko ang isasakay ko sa pampasaherong sasakyan. Ayan. Ang gagawin lang ay kakausapin ng driver kung saan ito drop. Bali, ang pamasahe niya ay katumbas ng isang tao, pero nakadepende pa rin ito sa dami ng karga. So, bago ako nagbiyahe, ay nakaplan ng lahat. Pinaka-importante ang time. Bali, ang schedule ng barko ay 10 PM mula sa pier ng Cagayan de Oro at patungo sa Hagna, Bohol. So, dahil may karga ako, umalis ako ng maaga dahil wala pa akong ticket. Dahil based sa experience ko, ang motor ay doon lang pwedeng kunan ng ticket sa pier. Ayan. So, bali, umalis ako ng bahay around 10 AM at doon sa terminal, kinausap ko ang driver na i-drop ang karga ko sa pier. Bali, sa pier na din ako nagbayad. At dapat, bago kayo umalis, ay picturean muna ang plate number ng sasakyan. Siyempre, kailangan din may number sa'yo ang driver para makontak pag parating na siya, para makontakan niya. Ayan, so bali hindi ko minamadali ang karga ko dahil 10 PM pa naman ng barko. Ang importante ay mas mauna ako sa pier kaysa sa karga ko kasi hindi bayad ang pag-aantay ng driver sa akin, siyempre. So pagdating ko sa pier ay diretso ako sa ticketing outlet ng Light Ferry sa loob ng waiting area, sa may pier. So nagbayad ako ng ticket for myself and for my baby Ivory, of course. At hinanapan ako ng Xerox copy ng ID at ORCR ng motor. Pero hindi kumpleto ang ticket ng motor kung wala ang basbas ng Philippine Coast Guard. Ayan. So, ang kagandahan sa light shaping ay nasa next building lang ang pagpapastampan. Very convenient. Iniwan ko pa ang ibang gamit ko sa waiting area at nakisuyo sa lady guard na tanawin niya sa akin saglit. Dahil aside sa natatanaw ako ng guard, ay natatanaw din niya ang gamit ko. So, bali, ang need sa Coast Guard ay Xerox copy din ng ID at ORCR ng motor. Ayan, so after that, you're good to go. Siyempre, gaya ng experience ko sa TransAsia, waiting ang mga nakamotor talaga na makapasok sa barko, dahil inuuna nila ang malalaking cargo. Pero pwedeng-pwede na iwanan muna ang motor at umakyat na sa barko para iakyat yung ibang gamit, saka hanapin yung deck mo. Ayan. So, paano ko nga ba nakayanan iakyat ang gamit ko? Siyempre, hindi ako nagbitbit. Nagpa-porter po ako at ang bayad ay depende sa usapan nyo ng porter. 100, 150, 200. Depende sa dami ng gamit. Dahil mabigat talaga ang printer dahil meron ako mga siningit sa mayroon akong mga gamit na isiningit sa loob ng box ng printer. So hindi ko yun, kung pinadala ko yung printer sa like GNT or LBC, hindi ko yun magagawa. Hindi ko magagawang singitan ng ibang gamit. Yun yung advantage na ikaw nang magdala kasi pwede kang magsingit ng ibang gamit doon sa loob ng box ng printer. Tsaka alam mo kung safe siya talaga kasi kita mo. So, pagdating pa lang ng karga ko ay pinaporter ko na siya. So, bali mga ilang oras din na nasa care ng porter ang gamit. Kailangan lang picturean ng porter ganito or tandaan ng porter na may hawak ng gamit mo just in case. So, ganun lang siya kadali. Bye-bye TransAsia. Light Ferry itong sinakyan ko, At yung TransAsia na yan ay biyahing Cebu. Laki ng barko nila. Ayan, so I hope na may na-learn kayong idea sa video na to sa mga gustong mabiyahe, Ganun lang siya kadali kung gusto nyo dalhin yung motor nyo. So, sa pagbiyahe mag-isa ng madaming karga ay kailangan lang ng diskarte.